I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Your statement on the flack that the PCO is getting because of an alleged push to remove a certain Net25 reporter from covering the palace and the president. O sino nag-push na siya mawala? PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net25. O because of the breach protocol. Yun yung nasa video. At kung maraming meme na lumalabas ng mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertaining. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari sa video. Diba? Nakita nyo naman sa video. So, sa akin, anybody can ask me question. Diba? So, kung ano lang ba yung sinasabi ng PCO, siyempre, sundin natin. So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Ma'am, so it's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Unang-una ba naman ko ilalabi na mawala ang isang reporter dito? Diba? Unless, meron talagang violation. Saka hindi ako po ang nagpapasya niyan. Hindi naman din po ako yung secretary. So, hindi naman po ang may hawak ng MARO. Tayo yung press officer lang. So, kung ikinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Ma'am, last na, may update na po regarding the status. May decision of the reporter. Ngayon, hindi kasi talaga ako yung nagde-decide niyan eh. So, di ko alam so far. So, wala akong mababanggit. Is this something that the secretary has tackled with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Kami, yes ma'am. Ayo. Diba, ang alam ko din, sasagutin yata niya. So, yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam dito. But, just to be clear, you don't have any personal issues against Eden? Wala. Unang-una, lahat kayo reporter, you have the right to do that. That's your job. Maliban lang kasi kung may violation, hindi ko na yung sagot. Kung dito sa press briefing tayo, kahit anong sinasagot ko yan, walang problema yan. Diba? So, pwede nyo bang sagutin yung tanong ko sana kanina na hindi nyo ako pinatawag? Tanong nyo muna po kung pwede po sa PCO yun. Diba? Kasi syempre po, kung ano pa yung pwedeng maging topic natin dito. Kasi dati naman tinatanong. Thank you, please. Okay. Guys, napakinggan nyo yung sinabi ni Jose Castro na parang pinagbibintangan niya siya ng pagka-alis ni Eden Santos. Aba kitang-kita naman sa video guys yung paglabag niya sa protocol Hindi naman po maganda yun na ibibintang mo kay Jose. Ay grabe kayo. Minamali nyo naman ang mga issue na paglabag sa yun nakita nyo sa video, di ba? Mayroon tayong video na pinakita dyan. Nagmamagaling-galing kasi si Madam Eden hindi sumunod sa rules and regulation ng PCO di ba? Bawal pala yun. Ang akala nyo kasi ang nakaupo ay mahilig sa pabor-pabor, hindi. Isipin nyo ang nakaupo sa palasyo, napaka-stricto yan. Kailangan sumunod sa rule. Wag nyo ipagbibintang kay Yusek Claire. Nakikita nyo naman kung paano naman sumagot yan. Ang sagot niya lagi kay Eden Santos, may basihan po yan. Trial lawyers yan no doubt, kung ang mga sagot niya ay pawang katotohanan naman, with the legal basis. Ikaw yun naman, Para kumpleto detalyado mga bes, isinama ko lang yan para makita ninyo, no? So, walang kinalaman si Jose Castro dyan sa pagkatanggal niya. Pero it doesn't mean naman, kahit naman na tinanggal yan si Eden Santos, actually hindi naman yan guys, hindi naman big issue, you know? Kasi humingi lang din naman ang PCO ng kapalit ni Eden. Hindi naman totally tinanggal ang net. Gustong palitan si Eden. Alam po rin naman natin, the way naman magsalita yan, medyo may pagkamagaspang kasi ang bunganga niya. Intentionally, ang nakikita ko, in my own So dahil dyan, pakinggan nyo guys yung mga bagong news hatid ni Jose Castro. Okay? See you again guys on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines. Today is July 7, 2025. Eto na.
Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangakong accessible internet, tinupad ni Pangulong Marcos Jr. Upang masigurong walang maiwan sa digital world, muling nagbalik si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Tacloban City ngayong araw upang tuparin ang pangakong pagbutihin ang internet access sa Eastern Visayas, lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa rehiyon. Sa isang Regional Development Council meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Marso, ipinangako ng Pangulo ang maayos na internet access sa rehiyon na kabilang sa efforts ng gobyerno na palawakin ang reliable connectivity doon. Bilang pagtupad sa kanyang pangako, ngayong araw, pinasinayanan ni Pangulong Marcos Jr. ang Phase 2 and 3 ng National Fiber Backbone na nagsisilbing tulay ng impormasyon at government services. Dahil dito, halos 1,781 kilometro ang inilatag para sa bagong fiber network na ito. Ang Phase 1 ng programa ay una nang inilunsad noong nakaraang taon. Sinimulan ito sa Ilocos Norte hanggang Quezon City. Ngayon, pinapalawak pa ng gobyerno ang programa sa Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas at Mindanao na inaasahang magpapalakas sa internet access sa mahigit 600 na tanggapan ng gobyerno. Mapapakinabangan naman ito ng halos 17 milyong Pilipino. Kapag nabuo ang National Fiber Backbone Project ng Marcos Administration, inaasahang mababawasan ang gastos ng mga telco at internet providers at magkakaroon ng mas abot-kaya at mas mabilis na internet. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino ang konektado sa bagong Pilipinas sa ilalim ng digital bayanihan. Ibalik ang load limit sa San Juanico Bridge, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. Ilang linggo matapos ang kanyang pagbisita sa Tacloban City upang inspeksyonin ang kondisyon ng San Juanico Bridge, nagbalik si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ipinag-utos ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH na bilisan ang retrofitting at tapusin agad na maayos ang tulay. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mayroong mahigit kalahating bilyong piso na pondo ang nakalaan para maibalik sa 12 hanggang 15 metric tons ang load limit sa San Juanico Bridge ngayong December. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos Jr. sa DPWH at Department of Budget and Management o DBM na gawa ng paraan upang maitaas ang buong kapasidad ng tulay sa 33 metric tons. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Chloe Hofana, Business World. Good afternoon po, Yusek. Is President Marcos supportive of the Finance Department's proposal to impose a new tax on online gaming operators, given concerns that such a measure could discourage investments in the sector or push some operators underground? How is the President weighing the potential revenue gains against the possible impact on industry growth and employment? Ang proposal po na ito ng DOF na magkaroon po ng tax para po marestriktuhan ang mga online gaming ay para naman po ito sa ikabubuti ng pamilyang Pilipino. Batid po ng Pangulo na maaari mangyari sa mga gumon sa sugal at hindi niya naman po tututulan basta po mayroon pong sapat na pag-aaral
para po ang tungkol sa buwis na ipapataw man. Pero paiigtingin pa po, maliban po dito sa mga online gaming sites na license or lehitimo naman, paiigtingin po lalo ang paglaban sa mga illegitimate o yung mga yung hindi tama or hindi rehistradong mga online gaming sites. Follow up lang po from Sir Dexter of Inquirer. What is President Marcos's position about online gambling, with lawmakers filing bills to either outright ban or impose tighter regulations on online gambling operators and e-wallets, and acknowledging that Filipinos get addicted to online gambling regardless if they are playing on legal or illegal apps or websites? Yun nga po, kagaya ng ating sinabi, ang Pangulo po ay nakikinig kung ano nangyayari sa ating mga kababayan at kung ano man po ang bill na ipapasa nila, ito'y pag-aaralan mabuti, kung ito'y makakabuti sa ating ekonomiya and at the same time makakabuti para sa taong bayan. Last po from Sir Dexter. How will the Marcos administration address the issue of online gambling in a health perspective, given addiction is a public health problem? Muli, katulad din sinabi natin, gusto natin limitahan ang itong klaseng mga pagsusugal at mabawasan ang mga gumon sa sugal. At ito po ay para sa taong bayan at ang lahat ng pwedeng suggestion at maaaring batas para ito ay masawata, hindi naman po yan tututulan ng ating Pangulo. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, si Senator Zubiri naghain po ng Anti-Online Gambling Act para sa total ban ng lahat ng uri ng online gambling. At nananawagan siya sa Pangulo na maglabas ng malinaw na pahayag na posisyon tungkol dito. Ito ho ba'y inaasahan nating matatalakay ng Pangulo sa kanyang nalalapit na SONA? Tama po bang sabihin that the President is taking a closer look at online gambling in the middle of all these proposals? Opo, pero hindi po natin masasabi kung ito po'y makakasama sa SONA. Wala pa po akong detalye kung ano po ang sasabihin at ipapahayag ng ating Pangulo sa SONA. At ito naman pong mga suggestions po na ito ay makakarating sa ating Pangulo. Salamat. Leth Narciso, DZRH. Oy guys, nandyan si Eden Santos. Inanunsyo po ng PHAPI na hindi muna sila tatanggap ng guarantee letters mula sa gobyerno. Nasa 530 million pa daw po kasi yung hindi nababayarang claims. Ano pong masasabi ng Malacanang dito? Opo, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila na 39 hospitals lamang po sa Batangas ang nagkakaroon ngayon ng usapin patungkol sa di umanong pagbabayad ng mabilisan ng mga amount base sa guarantee letters. Dahil ito po daw ay wala pang kaukulang mga dokumentong na isusumite. Pero hindi po nangangahulugan na yung ibang mga hospitals po ay nagkakaroon ng problema pagdating po sa bayaran. At tandaan po natin na sa Universal Healthcare Act ay meron po supposed to be guaranteed na 10% ng authorized bed capacity ang mga private hospitals para patungkol po sa zero billing. At dapat nga po ay hindi na po kinakailangan yung tinatawag natin medical assistance for indigents and financially incapacitated patients dahil dapat zero na po ang balanse dahil po sa PhilHealth. At kung mas kakailanganin po ng ating mga kababayan na sila ay at malapit sila sa mga DOH hospitals, hindi po kailangan ng GL doon or guarantee letters. So marami po tayo, meron po tayong mga listahan po dito ng mga DOH hospitals na hindi po kailangan ng guarantee letters from any politicians. Dahil po kapag po DOH hospitals, ang social worker po mismo ang tumitingin kung sila qualified at hindi naman po politiko. So, ang ilan po dito na aking mababanggit, marami po kasi ay Philippine Medical Center, Lung Center of the Philippines, NKTI, Philippine Health Center, East Avenue Medical Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, at marami pa pong iba. Mamaya ibibigay ko po sa inyo kung kayo po ay nangangailangan ng kopya ng DOH hospitals. May plano po ba ang Pangulo na kausapin ang mga opisyal ng DOH para pagpaliwanagin o linawin itong bagay na ito kasi may pangako po siya na tutugunan yung mga basic na pangailangan ng taong bayan. Bagamat private hospital po yung pinag-uusapan, programa pa rin po ito ng gobyerno. Yes, opo. Meron naman po kasi MOA ang DOH with the private hospitals. At sabi nga po natin, hindi naman po nagkakaproblema ang gobyerno patungkol po sa pagbabayad ng mga bills po ng ating mga kababayan na covered po ng guarantee letters. Dito lamang po sa 39 hospitals na kinakailangan po ng DOH yung ibang mga dokumento para po sila mabayaran. So,
Doon po sa maniningil ng mga hospitals, kumplituhin lang po yung inyong mga dokumento dahil po ang DOH ang sinasabi sa atin ay may sapat na pondo. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Hello. Good afternoon, Yusek. Yusek, may identities na po yung mga policemen involved at saka yung alleged politicians dun po sa mga missing sa Bongeros. Nakausap natin ang isang kinatawan sa DOJ at sinabi po nila na hanggang sa ngayon po ay pinag-aaralan at hindi mo na po nila i-reveal ito dahil patuloy po ang kanilang pagsasagawa ng investigasyon. Another topic lang po, yung sa case naman po ni VP Sara, if the findings of the Ombudsman is against the Vice President, sa tingin niyo po ba ay makakatulong to sa impeachment proceedings na kinakaharap niya ngayon? Ayoko po muna magbigay ng anumang sagot sa isang hypothetical question. Tignan na lang po muna natin kung anong mangyayari. Salamat po. Thank you po. Ivan Mayrina, GMA News. Ma'am, this is a question on the national debt. Dalawang bahagi po yung tanong. As of end March 2025, nasa close to 17 trillion na pong utang ng bansa. Ito yung 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin, sa mga mangingisda po natin. Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Makikita nyo po yan. At ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2, hindi ako nagkakamali, 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. But still, nandun pa rin po tayo sa range. It's supposed to be below 70%. And can you tell us kung ano pong targets in the next 3 years of the administration? Kasi po, sa unang SONA ng Pangulo, if I may point it out, ay target po na ibaba sa 60% or below ang debt to GDP ratio. Sa ganyang katanungan, tatanungin po muli natin ang DOF at yung ating economic team patungkol po dyan para mas detalyado ang aking maiulat sa inyo. Thank you. Last question, Maricar Sargan, Brigada. Good afternoon po, Yusek. May panukala po si Senator Cheese Escudero na ipawalang bisa yung bank secrecy law para ho sa mga government officials and employees para daw po maiwasan yung pagtatago ng mga ill-gotten wealth. Si Pangulong Marcos po ba willing na suportahan yung panukalang ito? And if ever na maging batas, bukas din po ba siyang buksan yung kanyang bank records? Ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno. So, hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. That was the last question. Thank you, MPC. At gusto ko lamang palang i-update po kayo dahil nung nakaraang araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng barangay. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung babasahin ko sa inyo bawat isa. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi nating drug clear, drug free. So ibibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. At ang ibang mga pangalan po ng barangay ay ibibigay ko rin po sa inyo pero hindi ko po lahat masasabi. Meron dito pong Maghipid sa Lope de Vega sa Northern Samar. San Jose, Barangay San Jose, sa Municipality ng Lope de Vega, Northern Samar. Jebonawan, Lope de Vega, Northern Samar. At nandito po yung ibang mga pangalan. So, ibibigay ko na lamang sa inyo at para po magkaroon kayo ng konting detalye. At yung iba po na gusto niyo pa po ng detalye, maaari po nyo itanong mismo sa PIDEA. So, yun mga kababayan, narinig nyo yung, yung sinabi ni Jose Castro. Dadagdagan ko lang to yung sinabi niya, no? Nung tanong ni Ivan Merina ng GMA tungkol dito sa pondo ng bayan, umaabot na po ng 16.9. Di ba?
Alam nyo, kahit umutang ng umutang yan, si Pangulong Marcos Jr., walang problema. Dahil yung pera na yan, bumabalik din sa mamayang Pilipino. At isa pa, ha? Okay lang yan. Dahil every year naman, nagbabayad siya eh. Hindi naman tulad kay Digong, ipinalubo niya, 7.2 trillion plus. Oh, see? Oh, nagbabayad ba siya? Hindi siya nagbabayad eh. Maraming perang nawawala at that time. Kaya, wala kayong karapatan para sitahin ng Pangulo or gawan nyo ng issue tungkol dyan. Kayo naman, oo. Tapos, tinatanong kung saan napunta yung pera. Bakit? Hindi nyo ba nakikita yung, like for example, may example na naman ako eh. Tulad yung mga pagbabaha sa Davao o kahit saan man sa Mindanao o saan man dito sa Luzon. Nakikita nyo ang Pangulo pag pumupunta? Magkano binibigay niya? May 20 million, 30 million. Diba mga kababayan? Tulad na lang ng mga naapektuhan ng mga lindol. O pag binisita ng Pangulo yan, matik na yan. Makikita nyo yung mga cheque na ibibigay niya. Mayroon 45 million, 10 million, ganun eh. Doon napupunta po yan. Sa tulong niya sa mga magsasaka, mga libreng mga bangka, mga libreng mga equipment na mga, nakikita nyo yan, mga traktor. Saan ba galing yan? Diba sa CCF niya? Tulad na lang example ko, yung pagpaparepair sa sa San Juanico, saan ba galing ang magiging ang gagastusin diyan? Diba sa CF niya rin? Magkano ang ang halaga? Kalahating bilyon. Oh, saan pupunta? Saan galing yung perang gagamitin? Diba sa CF niya rin? Yan ang hindi nyo kasi nalalaman eh. Ay, yung mga anti-Marcos, magaling kayo talaga kasi gumawa ng istorya eh. Hindi nyo inalam kung anong tama, kung anong punot dulo. Wala kayong maibuta sa Pangulo, my goodness. Sinasabi ko na nga ba sa inyo eh. Ang Pangulo, very organized yan. Itemize yan. Napaka-itemize yung CF na yan. Wala kayong maibutas. Lahat po yan may resibo. Mula sa 5. Hanggang sa 1,000 or trillion o billions ba yan? Or millions ba yan? May resibo. Kompleto po yan. Detalyado masyado. Organize yan po. At saka isa pa, mitikuloso ang Pangulo. Kaya nga sabi ko, wala kayong maibutas pagdating sa confidential fund niya. Dahil napupunta rin po yan sa mamamayang Pilipino. Ganun kaingat ang Pangulo. Kung gumagawa lang kayo ng istorya, wala po nang naniniwala sa inyo. Ay nako, mamumurit lang kayo. So yun guys, ang aking pinaka-updates, latest video. Ayan, salamat kay Yusek Claire sa kanyang laging pagtatanggol sa mahal na Pangulo. At yun naman ay may basihan talaga. Trial lawyers yan. Kaya hindi pwede, hindi mali, hindi tama yung kanyang mga sinasabi. Lahat tama yan. Walang mali dyan. Kasi nagre-research yan, himala guys, nandyan si Eden Santos. Ayaw pa umalis. But anyway guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.